Meron din naman po mangilan-ngilan na hindi nag-joyful dance po. Pero alam po ng Ama na kahit di po kayo nakapag-joyful o nag-joyful man, yung puso nyo mas joy na joy. Damang-dama nyo po ba yung simoy ng hangin? Amen. Yan po ay simoy ng Pasko. Ang Pasko po ba anong sinisimbolo? Pagmamahalan, pagbibigayan, at pagmamahalan po. Pag-ibig. Iba daw po yung pagmamahalan sa pag-ibig. Okay po. Ngayon po mga kapatid, ako po ang natasa mag-facilitate sa gawain na ito. Ako po na sorpresa, hindi ko po inaasahan. Hindi niyo po ako lagi nakikita dyan, lagi po ako nasa labas. Tsaka hindi po araw-araw. Pero gayon pa man po, alam kong gagabayan ako ng Panginoon upang mairaos po ang gampanin na itong inata sa akin. Kaya sana po ang lahat po ng matatawag ay magkaroon po ng lakas ng loob na isiwalat po ang katotohanan at magbigay po ng kaukulang karunungan at mapulutan ng aral ng mga kapatid at ng bawat isa. Pagmasdan ko nga po ang mga kapatid kong naririto, parang meron pong malungkot. Hindi po aamin, pero kalabitin nyo nga po yung katabi nyo. Nasabihin yung kapatid, bawal ang malungkot dito. Amen. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Salamat po. Ngayon naman po, sabi nga, look up. Look up there. At saka nyo sabihin, Panginoon, bawal ang sad at hindi kami sad. Amen po. Okay po. 1, 2, 3. At hindi kami sad. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, dahil tapos na po kayong nag-joyful dance, gusto ko naman pong hilingin na mag-clap po ng hands sa bilang ng 1, 2, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4. Para po yung may mga namamanhid na mga kamay ay magising o gumalaw ang mga ugat sa loob. Amen po ba? Pwede po ba yon? Sige po. Okay. Ganito po. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lakasan po natin kung pwede po kasi masyadong mahina eh. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Amen. Buhay ang Diyos. Salamat po sa inyong pakikipag-cooperate sa akin. Ngayon po, tatawagin ko na ang ating pong mga magbabahagi sa umagang ito. Naway kapulutan po ng aral sapagkat ang mga sasabihin po nila ay mula sa Ama. Ang una ko pong tatawagin ay si kapatid na Viring de Vega ng Valenzuela. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, lalo-lalo na po sa mga kasamahan ko na taga Valenzuela. Ako po ay hindi naka-ready sa umagang ito, pero nagulat po ako nung lumapit sa akin yung naglilista at mag-sharing daw ako. Sabi ko sa kapatid ko, siya na, kasi hindi ako talaga naka-ready. Pero alam ko na basta manalig ka sa Panginoon, hindi kanya pababayaan at inaangkin ko na ang lahat ng sasabihin ko ay talagang lahat ng mamamutawi sa aking mga bibig, sa aking mga labi, ay alam ko na sa kanya nang gagaling. Kami po ay mag-isang taon kalahati na nagpupunta dito. At noon po ay sinasama ko ang aking apo. At noon po lagi niya sinasabi na, Lola, mag-sharing ka na, magbahagi ka na. Sabi ko, Apo, hindi ko kaya. Pero ngayon po, siguro po ay pinakita na ng Panginoon na dapat na po akong magsalita. Kasi po, simula sa aking pagkabata, hahaba po akong sasabihin. Ako po, 2 taon lang nung naiwan ng aking ina. Subalit, hindi niya kami pinabayaan.
Apat po kaming magkakapatid, puro po kami babae. At ako po ay bunso sa unang asawa ng aking ama. At ako po ay nagkapatid ng sa huli na 6. At ang ganda po ng binigay sa kanila, sila po ay masaswerte. Pero kami po magkakapatid ay grade 4 lang. Kasi sabi ng mga magulang namin, grade 4 lang, hanggang doon lang. Noong una po kasi yun ang patakaran ng ating mga magulang. Pero nagpapasalamat po, nagpupuri. Nag-grade 4 lang po ang aking naabot. Pero inaangkin ko na po na binigyan ako ng Panginoon ng magandang ugali, hindi man po karunungan. Na ipagmamalaki ko hanggang sa aking kamatayan. Ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri. At lalo na po sa tulong ni Kanora. Siguro po 12 na po ako sumasama sa kanyang alaga na Cristo Rey ang tawag namin. Talaga pong sa linggo, ako po ay kahit matamli ang katawan ko, 2:00 lang po. Magbibis na po ako, magbibis na ako ng ganito. Nag-aabang na po ako sa karsada kasi po nahihiya ako na lagi akong sinusundo sa bahay namin. Kaya po, pinagpapasalamat po sa Panginoon. Maraming salamat po talaga. Hindi ko na po pahabaan at siguro sa susunod na po. Ang masasabi ko lang po sa inyo ay, di ba po sabi, hulimat magaling na iyahabol din. Nag-birthday po ako ng asais ng ito po ba na ito. Maraming salamat po. Maraming bumati sa computer. Pamangkin ko na nasa Singapore. Nabasa ko, nagulat na lang ako. Yung anak ko pong bunso, hindi ako binati ng personal. Nabasa ko po sa computer. Nanay, happy birthday. Sabi ko, anak, ito ka lang. Hindi mo sinabi sa akin. Sinupresa mo pa ako. Thank you po, thank you. Maraming salamat po sa susunod. Ito po, bigay po ni Kano. Thank you. Marami pong salamat, Nanay, sa pagbabahagi mo ng iyong nakaraan at naging karanasan na bago nyo nakilala ang ating Panginoon. Subalit, mapalad po kayo sa edad nyo na yan. Hinanda nyo na po ang inyong sarili para kilalanin siya. Salamat po. At ngayon po, ang tatawagin po natin ay isa kong kapatid na alagad na si Tita Isadora. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos. Amen. Dapat lang po tayo mag-amen na buhay ang Diyos. Dahil kung ang buong bansa nakakaranas ng disaster, lalo na po ang katawan lupa ni Isidora. Amen po ba? Mga alagad, mga kakampi, ano ba ang sakit ni Isidora? Leukemia. Ilang taon na po? Maglalabing 3 taon. Pero ito nakaraan linggo, 1 linggo pa lang po akong naoperahan. Ang bato ko po tinanggal na, 1 linggo pa lang po. Pinatanggal ko po ito sapagkat mas nauna pa siyang na-diagnose sa leukemia. 2001, naggrabe po yung bato ko, 3 gahapulin na bato, naka-Facebook po. Ang nakabara sa aking bato, at tuwing kakain po ako ng bawal, nai-emergency ako, pero takot na takot po ako magpo-opera. Subalit, siguro dahil sa pananalig na walang imposible sa Diyos, dahil may leukemia po ako, hindi ako pwedeng paoperahan, hindi ako pwedeng mag-bleed, hindi ako pwedeng dumugo. Malakas po ang loob ko, purihin ng Diyos. Buhay po talaga siya. Noong 11 na inaprubahan ako ng doktor ko sa leukemia, baka masalinan ka. O pwede ka ikang operahin, pero baka masalinan ka. Sabi ko, Dok, usual naman yung sinasalinan eh. Kahit hindi ako operahin, sinasalinan mo pagkailangan salinan ako, okay lang po. Basta matanggal na siya dahil nagpapahirap siya sa akin, hindi ako makakain ng husto. Lagi ako matamlay, lagi may masakit sa akin. Minsan po, sabi ko, hindi naman ako nasasaktan doon sa sakit kong leukemia. Nakakakain ako pag gusto ng leukemia ko. Bakit pagdating sa apdo ko, makainom lang ako ng konting maasim o juice, sumasakit na. Makakain ako ng konting taba,
masakit na. So, 12 years ko po inalagaan yun. 12 years po akong inalagaan ni Apo ng dahon-dahon. Hanggang dumating sa point na bloated na po yung tiyan ko. Lagi po ako may kabag. Kung kayo po kinakabagan, ang gamot ko po kay Apo Kunching, warm water with sugar. Yun lang po. Lagi ko pong kinukwento na pag nagsusuka ako, yung ginagamot niya po sa akin yung bless niyang tubig at saka candy. 5 lagok ng tubig at saka isang candy. Tumagal po ako na 12 taon. Magsasampung taon na po kaya po Kunching. Magla-13 taon ng aking leukemia at ang aking gallbladder stone. So nag-decide na po ako dahil uso na yung magtiwala ka sa kakayahan ng Panginoon. Noong araw po na yon na inaprubahan ako, hindi ko po alam na yung check-up ko na yon, diretso. Nakalagay pala doon sa rekomendasyon ng doktor, proceed laparoscopy. Hindi ko po nabasa yon. Para saan po ito? Luha ng kagalakan. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Na hindi ko po lubos maisip na bagong opera, nakabalot lang po yung tiyan ko. Tingnan niyo, umindak ako. Sino po nagpaindak sa akin? Ang banal na espiritu, palapakan natin ang buhay na Diyos. Binabati ko yung bagong opera niyan, si Cheat. Hi, Cheat. Eto, na-opera ako, pero nagro-rosy cheeks ako, gumaganda ako. Mami Feli, tinawagan kita kanina, eto na ako ngayon. Buhay talaga ang Diyos. Kasi kahit ano man ang mangyayari sa katawan lupa ko, yung spirit ko po malakas. Yun po ang kailangan ng isang tao. Mahina ka, nanlulupay pa ka. Katawan lupa lang po yun. Ang mahirap po sa atin, pag nanlupay pa yung ating kaluluwa. Amen po ba? Ano po ba ang kailangan sa atin ng Panginoon? Hindi po yung ating katawan lupa. Yung ating pong spirit, yung sumasa atin, yung ating espiritu na ibinigay ng Diyos nung tayo kanyang hinipan. Amen po ba? Si Isidora po, kagabi, tinawagan ako ni Apo, kapatid, next week ka na kaya pumunta. Mahal na Apo, nanghihina po ako eh. Kasi hindi ako kontento na pinapanood ko lang sa internet. Kailangan buhay ako, nandito ako, para pagdapo ng palad ni Apo Kunching, panibagong buhay na naman ako. Amen po ba? Kayo po ba? Kayo po ba katulad ni Isidora na pag may narinig kang banal na salita at nadampian ka ng kamay ni Apo Kunching, lumalakas din po ba kayo? Alapan natin ang buhay na Diyos. Kayo po ba, pag pinangakuan kayo ng banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Kunching, umaasa po ba kayo? So wala tayong problema. Wala tayong ibang inaasahan, kundi yung buhay na Diyos na ating sinasampalatayanan. Amen po ba? Mukha po bang bagong opera si Isidora? Habang sinusubok ako ng pagkakataon, habang tinutubuan ng mga damong marurumi ang aking katawan lupa, lalo akong pinapalakas ng Diyos. Amen po ba? Gusto niyo bang makita ang pasa sa tiyan ko? Baka masensor tayo, puro papupasa ang tiyan ko. Pero pangako ko po kay Apo, magsusot ako ng mahigpit na cyclings. Ayan po, nakita niyo yan? Naka-fit po yan sa hanggang baywang ko, hanggang ibaba, para may proteksyon ako. Kasi po, sabi ng Panginoon, alagaan mo ang katawan mo at aalagaan kita. Do your best and I will do the rest. Yan po si Isidora. Kasi po, magmula nung makilala ko si Apo Kunching, nakalimutan ko leukemia ang sakit ko. Eh, kung ano-anong sakit ang tumubo sa katawan lupa ko, bakit buhay pa rin po ako? Amen? Sinasabi ng ilan pa po ang doktor na pinupuntahan ko, mayroong akong ENT, mayroong pulmonologist, mayroong hematologist, mayroong cardiologist, mayroong ano yun sa utak, neurologist, mayroong pa akong derma. Bakit po mas pinaniniwalaan ko yung mga salita ni Apo Kunching? Sino po ba pinaniniwalaan ko? Sa palagay nyo? Ang Diyos na buhay. Palapakan natin ang buong lakas
at buong sigla natin palakpakan ng buhay na Diyos, sapagkat ang buhay na Diyos ang nagbibigay ng buhay kay Isidora at sa ating lahat. Alam niyo po, nung sinabi ni Apo Konsing kagabi sa akin, na kapatid, ang lakas talaga ng loob mo. Kasi po, sabi niya next week na pumunta. Bago po ako operahan, tinext din ako ni Apo, nakasave po lahat yun. Patnubayan ka ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Gagamitin ng Ama yung mga kamay na hahawak sa'yo upang ang lahat ay marausan mo, malagtasan mo. Lalakas kang muli. Ito ako ngayon, umiindak-indak pa. 1 linggo pa lang. Sa palagay niyo po, kung wala akong pananampalataya sa mga salita na namumutawi sa mga labi ni Apo Konsing bilang ginagamit, dinadaluyan ng banal na espiritu, makakaindak-indak po ba yung bagong opera? Amen po ba? Last ilang days ago, nandito si Chit na opera din. Nagpatunay na ang lakas niya galing sa banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing. Napakapalad niyo po. Napakapalad niyo sapagkat wala kayong kasinlala ng sakit ng kaharap niyo ngayon. Wala kayong leukemia, cancer sa dugo. Amen po ba? Ano po ba ang cancer sa dugo? Mula dulo ng paa mo, kaya wala pa akong cutics. Para makita nyo na tinanggalan ako ng cutics bago operahan. Na kailangan yung paniniwala mo, kahit nagpapadoktor ka, yung mga kamay ng doktor gagamitin ng Ama para siyang humawak sa'yo. Amen? Yung gagamitin gamot sa'yo, instrumento. Ginagawa yon ng tao sa pamagitan din ni Kristo, sa pamagitan ng banal na Espiritu, sapagat ang talino nila, ang nagbigay niyan, ang banal na Espiritu. Amen po ba? May masama po ba sa nagpapadoktor? May masama po ba maniwala tayo kay Apo Konsing? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Mas higit na ang karunungan ni Apo Konsing ay pinagkaloob ng banal na Espiritu sa karunungan ng mga taong nag-aral. Subalit hindi po natin pwedeng laitin ang mga pinag-aralan ng doktor sapagkat naniniwala sila na sa pamagitan nila, gagaling yung pasyente nila through awa at habag ng divine mercy. Amen po ba? Alam niyo ba na ang divine mercy, ang banal na Espiritu, ay iisa? Hindi po sila naiiba. Ang Diyos Ama ang lumikha ng mundo at ng lahat-lahat na nabubuhay sa mundo. Pati po demonyo nilikha ng Panginoon. Ang Diyos Anak ang ginamit niya para ipakilala siya. Amen. Bago lumisan si Kristo, ipinakilala niya ang banal na Espiritu. Yung Pentecost Day, alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba yon? Mag-amen naman po kayo kung alam niyo. Baka mamaya wala akong kausap dito. Meron po ba? Si Tatang, lay minister yan. Alam niya yun eh. Dapat po nating malaman na yung sinasabi natin, buhay ang Diyos. Ino yung Diyos mo? Marami pong Diyos sa mundo. Diyos ng kapangyarihan. Diyos ng kaganiran. Yung ganid. Kilala niyo po ba si Napoles? Natawa kayo. Marami Napoles sa mundo. Siya lang sa telebisyon, sa internet natin. Marami pong katulad si Napoles. Hindi lang po siya. Maaring isa sa atin. Napoles din ang ugali. Amen po ba? Ganid pa ang kapangyarihan. Ganid sa salapi. Yung bang salapi masama? Sumagot po kayo ng totoo. Never. Dahil pinagkaloob ng Panginoon yan para may magasta tayo. Subalit, the love of the money is the root of the evil. Amen po ba? Pag ang evil po ang inyong sinunod, kamukha ni Napoles, kamal ng pera, hindi na magkasya sa bangko, hindi na magkasya sa anong tawag nun? Yero niya, nasa bathtub na lang. Isahurin po natin ng palanggana para makaambit tayo o tayo ng kanyang kayamanan. Hindi po yun ang kailangan ng Panginoon sa atin eh. Dumating na po sa point ang buhay ni Isidora, tinanong ko ang Panginoon. O tinanong ako ng Panginoon. Kasi nung minsan, nagmuryo-muryo ang utak ko. Sabi niya, Isidora,
Gusto mo na bang kunin kita? Naku po, Panginoon ko at Diyos ko, wag po muna. Hindi ko na po papansinin ang mga problemang ibinibigay sa akin ng kapwa ko tao. Mabuhay lang po ako. Kaya, gumaganda pa. Amen po ba? Bakit po pagka sinasabi kong gumaganda ako, bumabalak pa kayo? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Bakit pag sabi kong gumaganda ako, pumapalak pa kayo? Kung ano man ang dahilan nyo, kung ano man ang katwiran nyo, ako po'y gumaganda sa mata ng Diyos. Wala po akong alam kung anong pakiramdam ng kapwa ko tao. Ang pakiramdam ko po, gumaganda ako sa mata ng Diyos. Sapagkat sumusunod ako sa Kanya. Amen po ba? Yun po ang mahalaga. Ngayon po, kung nakikita nyo gumaganda ako, sumusunod ako sa Diyos, magpatumpik-tumpik pa ba tayo? Hindi lang po ako lahat maganda. Lalong-lalo na si Apo Kunching. Nakikita nyo po. Kaya minsan po, pag wala akong naramdaman, pag nagsasalita ni Apo, doon ako sa labas. Tinitingnan ko yung pag-change ng kanyang kulay na tab. Para siyang, alam niyo yung pag-change ng ano ni Jesus, yung puting-puti siya. Pati po mukha niya po ganun kaaliwalas. Hindi niyo po ba nakikita yon? Pag nakaspirit na si Apo Kunching, ganun ang makikita niyo sa kanya. Nakikita niyo po ba? Palapakan natin ang buhay na Diyos. Kung kayo po, nasa harapan ko, nasa harapan ni Apo, nasa harapan ng banal, ng Divine Mercy, kung mga nasa internet, kilabutan kayo. Nasa ng TV, nasa harap ng screen ng kanilang internet, sinasalo nila yung hinahagis ni Apong candy at pinaniniwalaan nila na gamot. Wala, hindi naman dating sa ibang bansa yung candy. Yan ang sinasabi ng Panginoon ayon sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Mayroon po tayong Apo Eddie, nasa Jersey. Net po, isinakot po yung tubig sa baso. Yung screen. Naging gamot ng asawa niyang may cancer. Apo Eddie na po ngayon. Buhay na Diyos. Nakita niyo na, yung lakas na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, sumuko yung isang microphone. Hindi ba miracle yun? Mas malakas ako dun sa microphone? Mas malakas ako sapagkat pinalakas ako ng banal na espiritu. Sino po magbibigay sa akin ng lakas? Sino may leukemia na buhay ng 13 taon? Si Isidora lang. Nakita niyo po yung may mga pera? Si Francis Magalona. Sample lang po yun. 6 buwan lang leukemia niya. Naka-ready na siyang bone marrow transplant. Si Isidora po, hinamo ng doktor, magbabayad ako ng 3 milyon. Magpa-bone marrow ako dahil mamamatay daw ako within 3 years pag hindi ako na bone marrow transplant. Lahat ng doktor na yun, tatlong doktor ang nagsabi sa akin. Puro hematologist, oncologist. Isa sa Amerika, isa sa St. Luke's, isa sa UST. You better pray, Isidora, because you're dying. Sabi ni Apo Kunching, kapatid, tao lang sila. Ang paniniwalaan mo, yung salita ng Diyos, ano bang sinabi sa'yo? Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, huwag ka na magkasala. Ito po ako ngayon, buhay na buhay. Kahit anong damo ang tumubo kay Isidora, mayroon akong vertigo bukod sa leukemia, ha? Mayroon akong vertigo. Mayroon akong allergy. Yung laging bara, yung lalamunan, lagi may sipon, lagi may ubo. Mayroon akong laging infeksyon. Mayroon pa ako ngayon tinanggalan ng bato. Ano pang damo ang tutubo sa katawan ko na hindi ko makayanan? Samantalang, yung cancer ko, mula talampakan hanggang dulo ng buhok ko, ang nananalite na dugo, cancer. Ano pa ang ibibigay sa akin ng Panginoon o ang ipahintulutan ng Panginoon na idapo sa akin katawan lupa na hindi makayanan ni Isidora sapagkat nakasandal siya sa pader? Amen po ba? O baka isipin nyo naman yung pader na nagkabagsakan nung Yolanda. Yung pader ko po, ang banal na espiritu, nasa katawan ni Apo Kunching, palapakan ng buhay na Diyos.
Ang pader ko po, yung nakalarawan doon, yung banal na larawan na tinatawag namin ang Divine Mercy. Sapagkat siya po yung banal na Espiritu nung muling mabuhay si Kristo. Amen po ba? Siya po yung Divine Mercy. Tagalogin nyo nga po yung Divine Mercy. Pakitagalog lang po o pakikapampangan nyo lang para makaintindihan po tayo Divine Mercy. Ano po sa Tagalog ang ibig sabihin? Ano po? Mabatalang awa. Awa ng habag, awa at habag ng Panginoon ang bumubuhay kay Isidora. Bakit po special pa si Isidora? Hindi. Pantay-pantay po tayong lahat. Bakit? Kailangan ba ako ng Panginoon? Hindi. Kailangan ko ang Panginoon para mabuhay ako. Amen po ba? Kayo po ba, katulad ni Isidora, kailangan nyo ang Panginoon para mabuhay kayo? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ko na magti-13 years na ang aking leukemia, 2001, 2002, doon po ako na-diagnose sa California. Kung hindi po ganun katibay ang pananampalataya ni Isidora, wala ako sa harap ngayon. Matagal na, 2005 pa lang, 6 feet under the ground na ako, pinaasa lang po ako ng banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Kunching. 3 years na po ako sa UST, sinasalina ng siyam na bag na dugo. Kinikemoterapi, lupay-pay ang katawan, bagsak. Subalit na makilala ko si Apo Kunsing through my kaibigan, ito ako ngayon, nagtibay. At isa pa pong grasya sa akin ng Diyos, yung bang dumadaan yung problema sa buhay ko na hindi ko na iniinda. Hindi ko na iniiyakan. Hindi ko na pinapansin. Alam niyo po, may pinaiyak ko sa telepono kagabi. Banggitin mo lang yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kayo po maghari sa buong katawan ko. Yun lang po ang itinadasal ni Isidora. Amen po ba? Ang pagiging prayer warrior ko po, nung first year ko dito kay Apo Kunsing, hanggang 3 taon ako kay Apo Kunsing, nakadipa po ako. Sapagkat yun ang mga ginagawa ng madre nung kilala nila ang Divine Mercy. Subalit hindi pinapagawa ng Panginoon sa akin dahil alam niya, hindi ko na kaya. Kapag hindi po natin makaya, hindi bibigyan ng Diyos. Naniniwala po kayo doon. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ngayon naman po, para naman po hindi masyadong mahaba yung satsat ni Isidora, yung Divine Mercy, ang mabathalang awa, may 3 hinihiling sa tao. Tao po ba tayo? Sagot muna kayo, lalakas, amen. Tao ako, amen. Yun ang sabihin nyo. Ayan, Lord, narinig niyo po, maraming salamat. Tao daw sila, katulad ko. Amen. Alam niyo po, sa tao, hinihiling ng Divine Mercy, ng mabathalang awa, yung ABC. Kahit hindi po nakapag-aral, pag sinabi mong ABC, alam yon. Hindi ka na darating dun sa dulo, sa Z. ABC, A, ba, ka. Amen po ba? Kaso ko, English po ang alam ko, ABC. A, sabi ni Lord, ask for my mercy. Hingin mo ang aking habag. Kapag nangangailangan tayo, hindi tayo lalapit sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kumari, sa ating mga kumpare, para humingi ng habag. Amen po ba? Para humingi ng awa. Hingin natin sa Kanya. Bakit po? Nakikita ba siya ni Isidora? Hindi po. Subalit, nararamdaman siya ni Isidora. Dapat niyo pong maramdaman yon. Amen po ba? O, nag-ask na kayo ng mercy. Sabi ni Lord, o sabi ni Jesus, sabi ng Divine Mercy, if you ask my mercy, I will give it to you. Be merciful to others. Ang mga tao po, lalo na po yung mga ganid sa makamundong pag-aari, kamukha ni Napolis, grab ng grab, kahig ng kahig, walang palabas. Sino po ang ganun dito? Naku, ayaw, aminin. Yung gustong, huwag niyo pong sabihin pera. Ang sinasabi po ng Panginoon ganito, punta kayo ng punta sa Apo Kunsing nyo. Punta mo ng punta sa dambana, hingi kayo ng hingi. May nilalabas pa kayo. Naglalabas ba kayo pagkatapos nyo makatanggap? Sagot lang po ng honest yung tapat. Wala.
Wala kayong nilalabas. Wala namang bayad dito eh. Di po ba nakakahiya sa Panginoon? Hindi naman po humingi si Apo Konsing ng kapalit. Hindi po humingi ng abulo, hindi humingi ng bayad. Ano po ang kapalit dapat? Maging tapat lang kayo sa Panginoon. Yun lang. Maging tapat lang kayo. Napakahirap pong gawin yun, ano? Tapat ka pagkaharap ka, pagtalikod, wak na. Ganun po ang tao na nilikha ng Diyos. Sapagkat binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Mamili ka sa kaliwa ko, sa kanan ka. Hindi mo ba totoo yon? Hindi mo ba totoo na tuwing magkakasala tayo, nakukonsensya tayo? Maliit man o malaki. Maliit at malaki na kasalanan, sin. Malaking sin. Hindi po nagbabago yung kasalanan at mayroon yung hangganan. Amen po ba? So sinabi ng Panginoon, ng Divine Mercy, if you have received my mercy, you have to be merciful to others. Kailangan maawain, mahabagin ka sa kapwa mo. Mayroon po bang nag-donate sa inyo sa Yolanda? Kasi malayo tayo eh. Hindi natin feel. Subalit, noong Yolanda, kami po apektado kami. Kapis po ako, Roa City. May bahay kami doon, wasak lahat. Pati pader, pati simbahan namin, wasak. Wala akong magawang tulong na pinansyal. Ang ginawa ko lang, lumuhod. At sinabi ko sa Ama, Ama, kayo po may kapangyarihan sa lahat. Wala po akong magagawang tulong. Ipagdasal ko na po yung manasalanta. Kasama po mga kapatid ko, bahay ng nanay ko, bahay ng mga kapatid ko. At hindi lang yung kababaryo ko. Hindi naman po humingi ng pinansyal sa atin ng Panginoon eh. Amen po ba? Yung pagiging tapat niyo po, nasa puso yan, nasa utak yan. Kapag nag-alay kayo ng panalangin sa kapwa niyo, babalik, siksik, liglig, umaapaw sa inyo yun. Eh pag hindi po kayo nagbiyay, wala kayong matatanggap. Amen po ba? Di po ba nakakahiya yung paggagaling kayo ng Panginoon sa pamagitan ni Apo Konsing? Wala naman kayo binalik. Kakahiya. Yan po nararamdaman ni Isidora. Nahihiya po ako, kaya lagi ko pong kaulayo ang banal na espiritu. May awit pa nga po dyan ako eh. Bago umakyat dito sa stage ng Dambana eh. May patalastas ng isang kape. Good morning sa inyo. Ay ako dugtong ko po. Diyos Ama, Anak, Espiritu. Ay sino ako mag-good morning sa kapitbahay? Kasama ko sa pagharap ko sa inyo. Sino po ang kasama ko ngayon? Sino po ang kasama ni Isidora? Wala akong narinig. Palakpakan natin ang buhay na Diyos kung sa palagay nyo yun ang kasama ko. Ngayon po, kung naging merciful kayo sa others, kung nagbigay kayo ng awat habang sa kapwa nyo, mayroon po hinihingi ang banal na espiritu. Di ba sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan, magbigay din kayo. Ganon sa Tagalog. Amen po ba? Yun ang ABC, ask for mercy, be merciful to others. Kapag nagawa niyo yung dalawa, mayroon pa siyang hinihingi. Ano yun? Kailangan po complete trust. Kompleto, hindi yung 99%. Kagaya ng ginagawa ni Isidora, 100%, 110 pa. Lumalagpas pa ako doon sa required. Kahit sabihin ni Apo Konsing, kapatid, next week ka na pumunta para magaling na magaling. Apo, may tahi pa po ba ako? Subalit, mas gusto ko pong marinig ng kapwa ko tao na ang milagro ng Panginoon, hindi lang kay Isidora. Para po sa atin lahat yun. Amen po ba? Kuya, ang karamdaman, hindi lang para kay Isidora yun, para sa lahat ng katawan lupa na binuhay ng tao sa mundo. Hindi nyo malaman, hindi nyo alam, baka bukas makalawa, kayo naman. Amen? Ang dalangin ng banal na espiritu ng Dambana ni Apo Konsing at mga alagad, huwag kayong magkasakit. Maging tapat lang kayo sa Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, upang dadaloy ang kanyang biyaya. Amen po ba? Sa internet po, hinahanap ako ni Mami Feli, ni Chit, pag wala ako dun sa lugar ko. Inspired sila pag nakikita nila ako, sapagkat ako lang po ang leukemia na nabuhay dito. Marami pong mga pumupunta rito, hindi lang 10, nakamask pa. Yung ilang doktor ko, sinasabi, proteksyon ko yung mask. Pinaproteksyonan po ako ng Divine Mercy. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Nahihiya po ako'y pagsigawan.
na pinagaling ako ng Divine Mercy sa pamagitan ni Apo Konsing. Tapos makikita niyo ako naka-mask. Kaya kahit bagong opera ako, wala akong mask. Tinatabingan ako ng Panginoon. Hinahaplos niya ang aking buong katawan upang maging malakas ako. Gusto niyo ba mga avail yun? Gusto niyo ba makamtan ang nakamtan ni Isidora, ang nakamtan ni Apo Konsing? Amen? Isang requirement lang po. Pag complete trust ka na, ibig sabihin, kumpleto yung iyong pananampalataya, paniniwala at pag-asa na ang Panginoon lang ang tangi mong pag-asa, huwag na po kayong paliko-liko. Palikwad-likwad. Amen, Mami. Thank you sa prayer. Alam niyo po, prayer is powerful. Hindi po yung prayer na pahingi nito, pahingi niyan, pahingi nito, pahingi niyan. Bigyan mo ng ganito, bigyan mo ng ganyan. Hindi po yun ang prayer. Kami pong mga alagad, tinuruan ni Apo, direct to the point, sabi mo, tumbukin mo kung ano yung hinihingi mo sa Panginoon at ibibigay sa'yo pag naayon sa kanyang kalooban. Kayo po ba, sa palagay nyo lang, sa pakiramdam nyo, sa isip nyo, naaayon ba sa kalooban ng Panginoon ang mga dasal nyo? Yun po, ang tanong ng Panginoon. Si Tatang, lay minister yan, bakit nandito? Si kapatid na Berhel, magpapare, bakit nandito? Si doktora, nasaan yung doktora namin dito? Kompleto po kami. May doktora kami. May pare kami. Mayroon lay minister. Bakit nasa dambana? Dahil kay Apo Konsing. Sapagkat naniniwala, may monsignor pa pala kami. May monsignor pala kami. Si Mos, nagmas nung nakaraang bumisita sa Pilipinas para magmas dito sa banal na dambanang ito. Diyos ko po, si Apo Aniceto, nag-aapo Konsing kay Apo. Kung naintindihan po ninyo, sa mga Kapampangan po, very common yung salitang Apo. Ang Apo po, si Kristo. Sumasakay Apo Konsing. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Sino po ba rito ang bagong pasyente, yung ngayon lang napunta? Taga saan po sila? Valenzuela. Ay, Valenzuela. Masyadong common ng Valenzuela rito. Maraming tumanggap ng biyaya galing sa Panginoon na taga Valenzuela. Ayan, sister, tumayo ka nga. Ayan, teacher ng katotohanan yan. Pero ang sabi ng Banal na Espiritu, teacher siya, hindi niya turuan yung kanyang sarili. Yun ang salita ng Banal na Espiritu. Ngayong natuto ka na, gamitin mo para sa kanya. May teacher po sa Baliwag na pinagaling si Apo Konsing, lumpo na siya eh. Pinagaling niya, subalit, ang ituro mo sa mga estudyante mo, yung ginawa ko. Yung ginawa ko sa tao, ang ituro mo, ipakilala mo ako. Amen po ba? Hindi mahirap sumunod sa Panginoon. Sapagkat hindi ka naman makasunod sa Panginoon pag hindi ang banal na Espiritu ang sumasayo. Paano ka makasunod? Maging tapat ka nga. Yun ang ginagawa ng dambana. Yung mga alagad, bakit kami naging alagad? Bakit special ba kami? Hindi. Makasalanan din po kami noon. Lalo na po ako, nakikita niyo po yung laki ng mata ko, yung taray ng bibig ko. Ganyan noon, pero iba na ngayon. Amen? Ipinagsisigawan ko, kahit bumagsak yung mga simbahan sa amin, umuwi ako doon yearly, nag-evangelize ako ng mga tao. Kapag ako, minsan po ang mga pare hindi puno ang simbahan. Totoo ba yun eh? Amen ba yun o hindi? Minsan po, pare ang nagsasalita. Ang mga lalaki pupunta sa labas naninigarilyo. Amen po ba yun? Pag si Isidora po, dating sa simbahan namin sa San Isidro, at sinabing magsasalita si Isidora tungkol sa hiwaga ng Divine Mercy sa kanya, punong-puno po umaapaw, siksik-liglig umaapaw. Palaparan natin buhay ng Diyos. Yun po ay nangyari magmula nung makilala ko si Apo Konsing. Amen po ba? Ngayon po, maging honest kayo sa akin. Meron ba akong kasinungalingang sinabi sa inyo? Salamat po. Meron ba akong sinabing masakit sa pandinig nyo? Kasi po, ang pagiging tapat, hindi marunong masaktan, hindi marunong magdamdam, at hindi marunong mag-isip ng masama sa kapwa. Amen po ba? Yun po si Apo Konsing, kaya ginagamit siya ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kanyang katawan lupa, kaya po gumaling si Isidora. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po at maraming salamat. Maaari po ba nating batiin ng congratulations si kapatid na Isadora?
Congratulations! Napakasarap pong damhin ng kanyang mga pinagdaanan na pagsubok. Napakasarap pong pagnilayan kung sa atin po nangyari yun. Siguro po lugmok na. Dahil ang sabi nga po niya, tao lang. Pero may amen. Dahil siya po ay naniniwala sa banal na espiritu. Kaya po siya ay inakay sa dambanang ito upang kilalanin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching. Sana po tayo po ganun din. Amen po ba? Kami po mga alagad, hindi man po siguro katulad ng sinasabi niyang 110%, siguro po maaabot din po namin yun. Amen po ba? Sana po kayo rin, maabot niyo po yung 100% na tinutukoy po ng aming kapatid. Ngayon po, wala pa ang ating mahal na apo. Nais ko pong tawagin si kapatid na Rosemary Francisco ng Valenzuela. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa mga caps, sa inyong lahat. Maraming salamat. Ako po, lalong-lalo na sa Ama. Ama, ako humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Alam ko, ikaw lang po nakakaalam kung anong kasalanan ko. Marami po salamat sa Ama na pinagaling po yung aking anak. Ako po nagpapasalamat kung ano man sakuna sa amin, wala ng bahay, ligtas po ang aming kapatid. Maraming salamat sa mga tumulong, lalong-lalo na po sa taga-ibang bansa. Tuwing pupunta po sa amin yung anak ko, hindi ko alam, mahirap ipaliwanag. Tuwing uuwi sa amin, magkakaroon po siya ng karamdaman. Sinasabi ko po sa anak ko, anak, ano kaya? Nung nagbanggit siya sa akin, bago siya bumalik dito, Mama, paano kung mawala ako? Napakahirap tanggapin yung sinabi ng anak ko. Anak, manalig ka sa Ama. Siya lang po ang nakakaalam kung kailan ka kukunin. Kaya kahit malayo sa akin yung anak ko, isang beses lang ako makakarating dito, pumapayag ako. Mas masaya ako pag nandito siya. Maraming nagmamahal sa kanya. Lalong-lalo na po kay Apo. Sa amin po, makita nyo yan, ni hindi man lang lumalabas ng bahay, ni hindi makikita ng mga kapitbahay. Nakikita na lang siya. Oh, nandito pala si Shasha. Tapos babalik na naman doon. Ako kako, kung sa ako lang masusunod, sa sarili ko lang, mas gusto ko dito ang aking anak. Doon sa amin, malungkot. Walang ginawa kundi matulog. Mama, kailan mo ako ibalik? Mama, ganito, ganyan. Nagpapasalamat din ako sa anak ko tuwing malumbay ako. Mama, idulog mo sa Ama kung ano mga problema mo. Huwag kang mahiya dumulog kung anong mga problema mo. Walang ibang makakatulong sa atin kung hindi siya lang. Mahirap man tanggapin kung ano man ang sakit ng anak ko. Mahirap rin ipaliwanag. Minsan nahihiya na rin ako. Tuwing uuwi yung anak ko sa amin. Alam nyo, yung hiya ako pagbalik dito. Andyan na naman. Kikita na naman yung mga balat niya. Anak, alam mo, sa totoo lang,
Minsan, pag nasalubong ko yung mga tiga rito, nakikita ka, Sharina, oh, ano na naman nangyayari sa'yo? Anak, mas gusto ko pa siguro, nandito ka. Kaya lang, hindi rin naman kasi maiwasan. May araw talaga na kailangan umuwi sa pamilya. Minsan, yung mga kapatid, hinahanap-hanap din siya. Eh yun nga lang, mga pumapasok, may nag-aaral, may nagtatrabaho, kaya hindi ko sila kasama. Mahirap din naman, pilitin ko yung ama niya. Ayaw naman. Dati, gusto niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero nagpasalamat pa rin ako sa ama. Nabawasan naman ng kunti ang sakit ng aking dibdib. Marami pong salamat sa inyo, mga alagad, sa pagmamahal nyo sa anak ko. Lalong-lalo na po si Mother, yung mga kasama po niya sa taas. Kung may karamdaman siya, inaalagaan po siya. At na kailangan, yung mga nagbigay po sa anak ko ng mga dahon-dahon, marami pong salamat. Yun lang po, puro pasalamat lang ang sasabihin ko, wala na pong iba. Salamat din po sa inyo, mahal na kapatid. Ngayon naman po, gusto kong tawagin ang aming kapatid na Caps. Caps Ellie, may gustong umawit daw po kayo. Caps Ellie Fernandez ng San Miguel. Caps Ellie. Aawitan po tayo ni Caps. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mag-aalay po ako ng awitin sa Ama at para sa inyong lahat na rin po. Ang awitin ko po ay pinamagatang In the Beginning. In the beginning, the Lord made a year, the heaven, the hills, and the sea. Then I created the sun and the stars, the land, the birds, the sea. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. So pray and believe in the Lord's holy light, and we'll have perfection again. More than an image of His Maker, man shall be made by His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there
for all men. So pray and believe in the Lord so alive, and well have perfection again. Maraming salamat. Marami pong salamat, Kap, sa inyong magandang tinig na sa mga kapatid pong naririto ay nagpalibang. Salamat po at nais ko pong tawagin ang aming Mami Marisa, ang mother of the house. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw. Kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy namin nararamdaman. Upang sa dako mong banali kay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang tuwirang matunto namin ang iyong kabanalan. At ikaw ay paglingkuran sa dako mong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Napakasarap mabuhay sa piling na Espiritong Banal. Amen po ba yun? Kung narinig niyo po ang patutuo ng mga kapatid ko, at nagulat po ako sa patutuo ni kapatid na Dory, sabi ko nga po sa inyo, kung nasilayan niyo po siya po ay maaari niyo maging huwaran. At ang ilan na nagpapatutuo na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Amen po ba yun? Sa bawat araw po, na sabi ko nga po sa inyo, kung mahihimok lang po ang lahat ng tao na damhin ng Diyos, ay naririto sa lupa sa pamamagitan ng Espiritu, wala pong malulumbay. Amen po ba yun? At walang malulugmok sa dusa. Sa bawat araw po, kanina po habang ako nasa taas, naakyatan ako ni kapatid na Lando na may luha sa aking mga mata. Luha ng galak. Luha ng galak na hindi matingkala sa puso ko, na nararamdaman sa tuwing ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay patuloy na nagbabahagi sa bawat isa upang matutunan po natin at kamtin ang kaukulan na nasa ng Diyos sa bawat araw dito sa mundo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At habang nagbabasa po ako kanina sa taas, sabi ko po, Ama, bakit nga ba hindi madama ng lahat ng tao ang kaya mong gawin at ginagawa mo sa bawat araw? Samantalang, gaya naming mga lingkod na hinirang sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, sa aming pagbabata at pagsusumakit ng mapaglingkuran ka ng buong katapatan, hindi kami talo, hindi kami lugi, kundi sa bawat paglilingkod po ng buong katapatan, kaagapay ang aming mahal na Apo Kunching, araw-araw din po, minuminuto, sigu-segundo, binaglilingkuran din kami ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Paano ito nadarama at paano ito nagaganap? Pinagnilayan ko po ang buong partes ng aking katawan. At ito po yung nais ko po ibahagi sa inyo. Nasabi ko nga po, magbabalik tanaw po ako sa unang buhay. Na maaaring maging panuntunan nyo rin po na magbalik tanaw din po kayo. Saan kayo maligaya? Noon o ngayon na nasumpungan nyo na ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kapag may nasuri po kayo na mas lamang po kayo maligaya ngayon sa panahon ngayon na nakilala nyo ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, alam nyo po, unti-unti na po kayo mag-release kung ano yung mga pangit ng unang buhay mo para po makapture po kayo ng kasalukuyan na mabuting ginagawa ng Diyos para sa inyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon po ako nag-umpisang magnilay. Pagnilayan nyo po ha, kung masusundan nyo po ang pagninilay na ito, maaaring makatulong po sa inyo sapagkat habang pinagmamasdan ko po kayo, lalo na may mga karamdaman, kami rin po, nagkaroon din po kami ng karamdaman. Kung narinig niyo po ang mga nagbahagi at ang mga nagpapahayag ng mga alagad at maging mga kaps. Sa bawat araw, iba't ibang antas ng karamdaman ang aming nakakamtan. Hindi nga lang ibinibigay sa isang katauhan, kundi bawat antas, bawat alagad, may kanya-kanyang karamdaman na pinadadama ang Panginoon upang damhin namin na tao pa rin kami. Amen po ba yun? At sa kaparaanan po ng mga ganito, doon po namin na ipaglalaban na hindi ka man mag-take ng gamot, hindi ka man gumamit ng siyensya, sa kalooban ng Ama, kailangan namin ipaglaban na siya yung pinaglilingkuran namin. Kagaya ng pinahayag ni kapatid, ng nanay ni kapatid Charina. At lahat nagpapahayag.
At habang ako'y nakaupo nang umakyat si kapatid na Lando, hindi namin mapigil na magbahaginan. Alam niyo po, nakakasabik, hindi lang mga alagad, hindi lang mga kaps, maging kayo. Hindi niyo man kilala, hindi man kaano-ano, kapag may naramdaman po kayo sa puso niyo, natigib kayo ng galak, ibahagi niyo po sa kapwa niyo at masyasyahan kayo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon po ako nagnilay. Pag nilayan niyo rin po na maaari niyo rin pong gawing reflection sa inyong mga buhay. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay, pinagmasdan ko ang pakiramdam ko ng aking puso, ng aking isip, ng aking mata, lahat ng partes ng aking katawan na mayroon din po kayo. Amen po ba yun? Lahat ng ito ay may mararamdaman po kayong kakaiba. Kapag pipiliin mo ang negatibong bagay sa partes ng kamay mo, maaari itong gumawa ng hindi ka nais-nais. Amen po ba yun? Na nagpapaandaray ang utak. Ganon din po ang iyong paa, lahat ng partes, ang iyong tenga, ang iyong mata, ang iyong bibig, lalo na ang puso mo. Lahat ng ito sa unang buhay ay silid na silid ng kaukulang mga bagay-bagay na akala ko noon ay tama na, subalit hindi po pala tama. Yun po pala na pag nilayan ko na sa unang buhay ko, lahat ng partes ng katawan ko, ang taglay nito ay kamatayan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Sapagkat kung ang aking kamay ay gagamitin ko po sa hindi mabuti, yung ako'y nananakit, o dili kaya magnanakaw ako, kamatayan ang kasasadlakan ko. Amen po ba yun? Kung ang aking mata sa unang buhay ay nagagamit ko sa mga bagay na kapag nakita ko na hindi ko naman alam ang katotohanan, nilagay ko sa isip ko na pangit ang magiging paningin ko, yun rin po pala magsasadlak sa akin sa kamatayan. Lahat ng partes ng katawan, ang bibig mo, lalo na ang bibig, na nagagamit natin sa hindi mabuti, at higit lalo ang puso mo na punong-puno ng pagkapuot sa mundo at sa kapwa mo. Yan po pala, kung hindi po pala yan tinubos ng ating Panginoon, sa aking katauhan nang makilala ko po si Apo Kunching bilang ginagamit ng ating Panginoon, ang tanglaw at liwanag ng sanlibutan, ang banal na Espiritu, hindi po ako mabubuhay muli. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po na pagnilay, kaya ako naiiyak kanina, sabi ko, Ama, napakabuti mo. Samantalang ang kamay na ito'y nagagamit dati para dakutin lang lahat. Amen po ba yun? Na kapag may nakamtan ka, ayaw mo nang ipamigay. Subalit lang dahil nung panahon na yon, patay ka sa pananalig at pananampalataya na akala mo kapag na may nakamtan ka sa kamay mo, bukas mawawalan ka na pag pinamigay mo. Hindi po pala. Alam niyo po, sa panahon ngayon ng Espiritu, lahat ng partes na aking katawan na patay noon, buhay na po ngayon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang aking mata, kapag ginamit ko, lalo na yung kagalit ko, ng mga panahon po na yon, kulang na lang po. Sanabi ko nga po sa Panginoon, sana lumipad na lang ako. Ayoko siya makasalubong. Sapagkat pag nakita ko siya, nagpuputang puso ko. Nagagamit ko pala ang puso ko sa hindi maganda. Alam ko hindi lang ako ganon. Hindi lang ako ang ganon nung unang panahon. Halos lahat dumaranas ng gayon. Amen po ba yon? Kaya, lalo na ang bibig ko. Talaga pong naroon yung, syempre, tayong lahat may naturalesa. Yung pagkabataray, yung pagkamataas sa bibig, nagagamitin mo ang bibig, lalo pag naagrabyado ka. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat hindi po niya pinahintulot na ang kapatayan ng aking lupang katawan ay hindi ako nasadlak na mamatay noon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, sa kasalukuyan, na pinagnilay ko po, alam niyo po, masarap po pala na mabuhay muli. Hindi lamang dahil kailangan mong mamatay muna para mabuhay ka, hindi po. Yung lahat ng partes ng katawan nyo, napatay po lahat sa unang buhay nyo, ngayon po, panahon na, may tunay namang gagamot na bubuhay sa inyo at sa dakong ito ay masusumpungan nyo. Buhay mo ba ang Diyos? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, paano po niya binuhay ang aking mga kamay? Sa bawat araw ng pagpapahayag, anong tinuran? Magbigay ka at ikaw din ay bibigyan. Amen po ba yun? So magagamit mo ngayon ang kamay mo sa pagbibigay. Yan ang mga pahayag ng banal na Espiritu sa bawat araw na maaari mong matutunan. Upang sa gayon, ikaw mismo sa sarili mo makapagsusuri. Pag uwi mo ng tahanan, nagagawa ko ba yun? Alam niyo po, kapag nakasanayan niyo na po yun, at sa atas ng Panginoon na hindi kayo tumupad, kukonsensyahin kayo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang aking mga mata, na dati, ang pangit ng nakikita, alam niyo po, ngayon, kapag naririnig mo ang aral ng Panginoon,
Kapag ikaw, ang mata mo ay magkakasala, mas mainam pa na dukuitin mo na lang. So, ibig sabihin, pinapatay ng Panginoon ang partes ng katawan na nagkakasala at binubuhay niya muli sa pamamagitan ng Espiritu upang kamtin mo at isabuhay ang kanyang mga aral. Buhay mo ba ang Diyos? Ang aking puso na punong-puno ng mga kuyakot, sabi nga, na kung walang pinagkaiba dun sa, minsan inaabot pa ng taon, pag nakita mo, wala lang. Pag nakita mo na andyan na naman, amen po ba yun? So ibig sabihin, lahat po yan binalagbag ng ating Panginoon. Yung puso ko, na yung kalilim-laliman nun, halos sabi ko nga po sa inyo, kumbaga sa langis, ako po yung langis na marumi. Kapag nagpa-change oil kayo, ako yung maitim na langis sa unang buhay. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa maitim na langis na ito, nang sinidlan niya ang puso ko, na buhayin muli, buhay ang Panginoon. Sapagkat masarap po pala ang pandama, na ang pangit sa paningin mo, ang masama sa pandama mo, mabubuhay ng Panginoon na maging mabuti sa paningit pandama mo upang makatupad ka sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit hindi po doon natatapos mga kapatid. Hindi ibig sabihin na kapag tumupad ka at gumanap sa gayon, mismo sa sarili mo, tapos na. Hindi po. Mayroon pa rin pong pahabol si Satanas. Kapag nakita na po niya na gumaganap ka sa kalooban ng ating Panginoon, may pahabol po siya. Alam niyo po, ang gagamitin niya sa'yo, yung pinakamamamahal niyo. Yan, doon kayo maging handa. May po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon ko po nakita, sabi ko sa Panginoon, napakabuti mo, Ama. Habang ako'y nasa taas kanina, nakita ko ang mahal na apo kanina, pagpasok ko, ang aga-aga ko po. 10 o'clock, andito na po kami. Sabi ko sa Panginoon, Ama, salamat sa'yo at sa buong panahon na ako'y naglilingkod, ngayon uli ako naging maaga at naramdaman ko muli ang namimiss ko yung sa taas kami nila kapatid na Myrna, na mga ganong oras ay nagkukwentuhan na po kami tungkol sa Diyos. Parang namiss ko po yung ano na yun, yung pagkakataon na yun. Hanggang mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kayong lalo na yung may mga karamdaman, wag po kayong malumbay. Wag po kayong malulumbay. Sapagkat ang ating Panginoon ay bumubuhay ng mga patay. Buhay po ba ang Diyos? At hindi po siya bababa para buhayin kayo. Andyan si Apo Kunching, ang tunay na ginagamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang tunay na manggagamot upang ang mga patay natin na partes ng ating katawan na hindi natin nagagamit sa mabuti ay magamit natin sa mabuti. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito lang iiwanan ko po sa inyo. Sa bawat araw, nang nagsasalita po si kapatid na Dory, pinagmamasdan ko po siya, napakaganda po niya. Hindi niyo po ba napansin? Nasabi nga, yun ang kaligayahan niya, lagi siya makita maganda ng lahat para ipagwagay-wayan na ang Diyos ang sumasa kanya. Amen po ba yun? Subalit nahuhusgahan pa po ng iba yun. Subalit sa dako dito, sa dako ng banal na ito, bawat araw, pinasisilay po ng Ama ang pagkakaiba kapag puspos ka ng Espiritu, maging kayo pong mga tagasunod. Kung noon sa unang buhay mo, na pumupunta ka sa dakong ito, ang laki pa ng katanungan mo, may makikita ka sa mukha mo. Ano bang naiba? Subalit kapag ibinigay mo na ng lubos-lubos at tinanggap mo ng buong buo, may makikita ka rin sa mukha mo kung ano ang naiba. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, alam niyo po, napakasarap sa bawat araw magbahagi. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, upang mabuhay ang lahat sa iyo, ipagparaya niyo po lahat ng partes ng katawan nyo na mapasok ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Higit ang ating isip, higit ang ating puso. Sapagkat itong dalawang ito ay magkaugnay. Yung dalawang ito, sila yung makinarya na maaaring magpagalaw sa ating lahat ng partes ng katawan upang makagawa tayo ng mabuti. Kaya sa bawat araw po, salamat sa Ama, sapagkat sa kalooban niya, nasabi nga, minsan maaaring sabitin, lagi na lang silang nagpapahayag, lagi silang alam niyo po, sa bawat pagtindig po namin sa harapang ito, hindi po ito isang pagpapaimbabaw, kundi ito'y nagdudulot sa amin ng kagalingan, ito'y nagdudulot sa amin ng kalakasan, ng tibay, para ipangalandakan namin ng aming mga nararanasan ay maipahayag sa inyong lahat na ito'y mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo may mga karamdaman, mga kapatid, alam niyo po, hindi ko po kayo hahamunin. Sasabihin ko lang po sa inyo na subukan nyo lang, kahit karampot lang, sapagkat ang ating Panginoon, uulitin ko muli ito, kung ikaw ay hihiling sa Kanya
doon sa kaukulang mga bagay-bagay na hindi ka pinagbigyan, mag-evaluate ka. Gaano na ba kalaki ang dineposito mo sa kanya para mag-withdraw ka ng mas malaki doon sa dineposito mo? Amen po ba yun? Ngayon, kung halimbawa naman po sa maliit na kahilingan mo at pinagbigyan ka ng Diyos, magalak ka sapagkat labis ang deposito mo kaya kaagad binigay sa'yo. Amen po ba yun? Subalit, kung ang deposito mo sa palagay may maliit, huwag kang humiling na mas malaki. Sapagkat hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya kagaya ng tao. Ang ating Panginoon ay hindi pwedeng turuan. May sarili siya pong panuntunan kung paano niya ibibigay ang lahat sa bawat isa. Amen po ba yun? Kaya kami mga alagad. Amen po ba yun? Kaming mga alagad po, masaya. Nasabi nga, masaya lang kami sa karampot, masaya lang kami naglilingkod, at sa karampot na ito, perlas na naturingan na nasumpungan namin sa dakong banal, sa katauhan ng kinalugdan nating mahal na Apo Kunching, ito yung perlas na pingasan man ng sino ay hindi siya mapipingasan. Kundi, walang ibang makikinabang, kundi kung sino man ang makatotohanan, siya ang makikinabang. Amen po ba yun? Kaya yung perlas na ito po ay hayagan na pong inahasik sa inyo. Kaya nawa po kayong lahat, lalo na may mga karamdaman, huwag kayong manumbay, katawan lang yan. Sasabihin nyo naman, nasasabi mo lang yan dahil hindi kayo. Hindi po. Kailangan pong gawin na huwag malumbay. Sino po ba ang hindi dinurugo? May mga alagad na dinurugo. Sino po ba ang hindi nahihirapan? May mga alagad na hirapan. Sino po ba ang hindi nakakamtan ng ganito? Lahat kami halos nakakamtan. Subalit masaya pa rin sapagkat lahat ito'y proseso lang, naka-script na lahat ang buhay natin, kaya kailangan nating tahakin sapagkat ang Diyos ay buhay, kailanman ay dinawawalay, sa dakong banal ay nakikapagniig kanino man upang kamtin ang ganap na kagalakan. Muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Marami pong salamat, Mami, sa magandang pagbabahagi mo na maraming napulot na aral kaming lahat. Nais ko pong tawagin ang aking kapatid na si Verhel na meron po siyang announcement para sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Di po ako magbabahagi no po, subalit nais ko lamang pong ipaalam po sa inyo, ito pong mahalaga pong paalala at paanyaya po para sa bawat isa. Bukas po kasi, November 24 po, ay pandaigdigan pong kapistahan ng Kristong Hari. Sa buong mundo po ay ipinagdiriwang po ng simbahang Katolika na ang ating pong Panginoong Hesukristo ay tinatanghal po natin bilang Kristong Hari. Kaugnay po nito, mamaya pong hapon sa ganap po na 4:00, yung pong Kristong Hari na kumakatawan sa Kristong Hari bilang Santissimo Sacramento po, yung pong katawan ng ating Panginoon ay sasalubungin po mula po dun sa parokya ng Bahay Pare, papunta po dito sa kapilya po ng Barangay Paligi. Bilang tayo po'y nakapaloob sa Barangay Paligi, ang lahat po ng kapatirang Divine Mercy, higit lalo po ang mga alagad at caps at lahat po ng mga tagasunod ay malugod pong inaanyayahan na sumalubong po sa pagdating po ng Santissimo Sacramento. Amen po ba? At pag nadala na po ang Santissimo Sacramento dito po sa kapilya ng Paligi, siya po ay babantayan at magkakaroon po ng pagtatanod bawat oras. Ang kapatirang Divine Mercy po ay nakatalaga pong magtanod sa ganap po na 11:00 hanggang 12:00 po ng madaling araw. Kaya sa lahat po ng mga kapatirang Divine Mercy, hindi po ito isang sabilitan, subalit malugod pong inaanyayahan ng lahat ng mga nais dumalo at makiisa po sa pagsalubong at sa pagbabantay po mamaya po dito po sa kapilya ng Paligi. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, kapatid. Sa umagang ito, meron pong, hindi ko po siya kilala pero sinabi po sa akin ng mga kapatid kong alagad na kung maaari po ay mapaunlakan tayo ng isang awit ng isang kapatid natin na naririto. Gandang umaga po sa lahat. Awit ko po na to inaalay ko po kay Apo Kunching. So magulang ko po sa lahat po.
Ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ang lahat ng aking galak ay sanhin ay ikaw. Kung may bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw. Kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay ikaw. Salamat. Ikaw ang aking tanging yaman, nating pusang masumpungan ang nilikha mo.
ika'y hanap sa tuwina. Sa kapwa ko kita laging nadarama. Sa iyong mga likha, hangat pa rin basta ang iyong mukha. Ikaw ang aking tanging yaman na tinubusang masumpungan ang nilikha mo, karigtan. Sulyap ng iyong kagandahan. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid sa pagpapaunlak mo. Napakaganda po ng inyong tinig. Mapalad po kayo. Kayo po ang mayaman. Pinagkaloob ng Panginoon. Ang yaman ng boses niyo. Salamat po. Magsiluhod po ang lahat.